Hindi na maglalaog. So magandang araw mga kabukid. Ngayon po ay nais namin ipakita sa inyo yung aming biniling asola. So ito po ay kunti lamang, kalahating kilo. So sa loob po ng 2 weeks, ito na po siya. Nung nakaraan po ay halos kalahati lang po siya. Tapos ngayon po kung makikita natin, pakalipas ng 2 linggo, ito po siya. Punong-puno na siya at hindi lang po ito at mayroon pang isa kaso nandoon sa kabila, atin pong tingnan. At ito pa po. So sa loob po ng 2 linggo, ganun po siya kabilis magparami. Kung titingnan po natin yung ating asola po, ay maganda po siya. So paano po ba namin ito na paganito? Ito po ay dahil sa napapanood po namin na mga paparm po ng asola ay ang kanilang ginagawa, nilalagyan nila ng tae ng kalabaw pero po yung tuyo. So kami naman po ay hindi naman nakahanda, hindi ako nakakuha ng mga tae ng kalabaw para patuyuin. Ang ginawa ko po ay kumuha po ako ng 2 dakot na ipot ng manok na ginagamit namin sa tanim. So siya po ay tuyo na din. Siya po yung linagay ko dito para maging pagkain po ng asola. So ito po. So ang hindi po nakakaalam sa asola po, ito po ay napakamahal. Kung nanonood po kayo, ito po ang ginagamit po nito ay ginagawa pong pakain sa manok, patoka sa manok at pagkain po ng isda. So ang kilo po nito nung binili namin, ang isa pong kilo ay 50 pesos. Kaya mahal din po yung ganito. So ito po ay kukuha tayo para ipakain sa manok. Kasi po, mayroon din po kaming plano na mamanokan dito. Kaya ito po ay inuna na namin. Nagsubok na po kami ng ganito para mayroon po kaming mapakain sa manok. So mayroon po kami dyan na ilang pirasong manok. So magdadagdag na po kami pag ngayon pong tag-init ay magdadagdag na kami ng mga manok. So subukan po natin, tayo po ay magpapakain ng manok na gamit po itong asola. Hindi na maglalaog. Pag-urulaon. So mamaya po ay mayroon pa kaming ganitong isa. So kailangan na po namin ilipat na naman yung
kalahati nito saka yung kalahati nung sa kabila. Para po mabilis siyang dumami. Mas maganda po kasi sa ganito, sa asola, yung hindi po siya crowded. Kaya mas napakabilis niya pong lumago. So, gano'n lang po karami yung nilalagay kong ipot ng manok.
Ha? Yan. So, okay na po ito. So, ganito rin po yung ginawa ko noong sa una, yung kalahating kilo na asola na binili namin ay dito lang po yung ginawa ko. Naglagay ako ng ipot ng manok na ganun lang kadami. Mga 2 dakot. Tapos, nilagyan ng tubig. Tapos yun na po. Yung resulta, okay na po. Ganun na po yung resulta. At yung kalahati po na kilo, yun pong isa na kulay pulang ganito, ay puno. Puno na. Tapos, naglagay tayo dito ng kalahati din at sa loob ng 1 linggo po ayan po ay napuno din agad. So hinati na po natin, naglagay na tayo dito kasi sobra na po talaga. So ito po pala ay hindi pa po ako naglalagay ng ipot ng manok, hindi pa ako nagdadagdag. Sa loob ng 2 linggo, yung isa po doon ay maganda pa rin yung asola, kaya hindi pa po ako naglalagay ng ipot ng manok. Okay na. Sa mga nanonood sa amin, so kung maaari po ay paki-subscribe na din yung aming YouTube para kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit namin. Okay, so, salamat. Salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa Bicolanong taga-Bukid, isang mapagpalang araw sa inyo.